po mga friendship, ngayon po gagawa po tayo ng dough para sa ating tarts. Ang sangkap na gagamitin po natin ay all-purpose flour. Tapos, lagyan po natin ng butter. Yan. Tapos, i-massage lang po natin hanggang sa mag-combine ang ating all-purpose flour at ang ating butter. At pagkatapos, lagyan po natin ng isang perasong itlog. Pagkatapos, lagyan po natin ng konting sugar at konting salt. Pagkatapos, i-massage po natin ito hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap ng ating dough para sa ating tarts. Ayan lang po. Massage lang po. At ayan na po yung ating dough. Yan, nagsama-sama na po yung mga sangkap. Pagkatapos, ilagay po natin ito kung saan natin i-massage ng mabuti yung ating dough at gawin po natin itong bilog. Pagkatapos po natin i-massage ito. Pagkatapos, i-rest po natin ng 30 minutes yung ating dough. Ayan po yung ating pong yema. Gawin na po natin. Ayan, mayroon na po tayong dalawang itlog. Linagay ko na. Tapos condense po. Ayan po yung condense po natin. Tapos, lagyan po natin siya ng konting evap. Konti lang po. Then, lagyan po natin siya ng vanilla. Lagyan po natin siya ng konting salt. Ayan, haluin lang po natin siya. Ayan, halo lang po. Kasi po, konti lang po yung vanilla pong linagay ko. Kasi po, yung pamangking ko, ayaw po niya kasi yung sobrang lasas po sa vanilla. So, pero kung kayo po magluluto, magbi-business po kayo, nasa inyo po yung kung gusto niyo pong dagdagan ng vanilla. Pero po ito, hindi ko na po siya lalagyan ng cornstarch. Pero po yung iba, gusto niyo pong lagyan ng cornstarch, pwede rin po. Lagyan niyo po siya ng 1 teaspoon. Pero ako, dahil pangkain lang po namin, hindi ko na po siya linagyan ng cornstarch. Kasi po, mas masarap po kasi kung wala siyang cornstarch. Pero kung ibebenta po siya para po malambot po yung yema nyo, lagyan nyo po siya ng cornstarch. Ayan po, isasalang na po natin siya sa mainang apoy. Halo-halo lang po. Mix. Ayan po. Opo, linagyan na po namin siya ng 1/2 teaspoon ng margarine. Hintayin lang po natin hanggang sa lumapot ang ating yema. At kapag luto na po ang ating yema, set aside muna natin ito at hayaan natin lumamig. At habang pinapalamig natin yung ating yema, lagyan na po natin ng dough ang ating mga molder. At ayan na po, lagyan na po natin ng dough ang ating mga molder. Yan, konti lang po yung nagawa namin. More than 20 lang po. Kasi po, konti lang po yung dough na ginawa namin. At konti lang po yung yema na ginawa namin. Kasi kakainin lang po namin. Kaya konti lang po yung ginawa namin. So, ayan, dalawa po kami naglalagay ng dough sa mga molder. Yan, tinutulungan ko po yung ate ko. Yan, para mabilis po kami matapos. At ngayon, tapos na po kami lagyan ng dough ang mga molder. At ngayon po, pinapaira na po ng itlog na may kasamang konting evap po. Ayan, bago po natin lagyan ng yema ang ating tarts. Kailangan mo ng paira ng itlog, tapos nilagyan po namin ng konting evap. Pagkatapos po natin pairan ng itlog na may evap yung ating mga tarts dough, isalang na po natin sa ating oven. Yan, 180 degrees Celsius lang po yung init po ng ating oven at mga 10 to 5 minutes lang po ang pag-oven. Yan, para hindi po masyadong sunog yung ating dough. At ayan na nga po, lagyan na po natin ng yema yung ating mga tarts. Yan, tapos, pag nalagyan po natin ng yema, lagyan po natin ng
peanut sa ibabaw. Tapos, ang paglagay ng ating yema sa ating mga tarts. Yan po. Pagkatapos po niyan, i-oven po natin ulit ng 5 minutes lang po at 180 degrees Celsius lang po ang init ng ating oven. Yan, 5 minutes lang po para maluto yung ating yema. At ayan na po yung aming finished product. Maraming po salamat sa aming mga followers at sa aming mga viewers. God bless you all.